Hi Gemini, welcome pa sa ating channel. At ito ang yung daily gabay tarot reading for April 13, 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Gemini ngayong April 13, 2025. Para po ito sa inyo Gemini ngayong April 13, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Spirits Guide, mga pa para kay Gemini ngayong April 13, 2025. I need 3 cards po. Wow. Spirits Guide, mga mensahe pa para kay Gemini ngayong April 13, 2025. I need 2 cards po. Ngayong April 13, 2025 para po kay Gemini. Okay. May nakita ko ditong okay. May nakita ko ditong parating na malaking pera. May parating na malaking pera pwedeng dumating na ngayon. Pwede din itong prosperity. Wow, prosperity ito. So claim niyo po Gemini and pwede din may dumating na opportunity na makapagbigay sa iyo ng financial growth, financial stability, maraming transaction, cash flow. Yes. So, ang ganda 'di ba? So, claim niyo po Gemini. At ingatan din ang health. Sabi po ng card niyo po dito na ingatan niyo ang health niyo. Huwag masyadong magpagod. Pwede din na parang nabibigatan ka dito, nahihirapan or you're not in a good mood or may nararamdaman kayong hindi mabuti. Pwedeng nangyari na ito kahapon ha. Oo. Or ngayong araw na ito. Pero huwag kayong mag-alala kasi may nakita naman ako recovery dito. So dito tayo mag-claim. Dito tayo mag-focus sa recovery. At may grupo ng tao dito na very supportive sa iyo, Gemini. And nakikita ko rin dito yung personal development and spiritual growth. At maaari din na nagpasya kayong mag-spend time sa nature, nag-grounding kayo, nag-meditate kayo. So, may malaking influence ang isang babae sa araw na ito. Yes, yun.
Okay, so ang message po, the power to heal, the earth is within you. Ito yung sinabi ng card niya dito na, 'di ba, may recovery. So, this is the second card na nagsabi na may healing. The power to heal, the earth is within you. So, claim niyo po yung dalawang message siya dito na nag-clarify na may healing na magkakanap, na nagganap or magkakanap. Okay, be bold and confident. Use all of your resources to create your dreams. Be bold and confident. Maging confident kayo. Be bold, lalo na sa paggawa ng desisyon. Uh, use of all your use all of your resources to create your dreams. Okay. Spirits Guide, ano pa yung energy ni Gemini ngayong April 13, 2025? I need 2 cards po. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, Gemini, like for example, nanood kayo ng nung April 11, 2025 at saka ngayon, sabay-sabay, April 13, 2025 na video reading. Tapos may naulit na mensahe. Yan yung ibig sabihin na pinupush ng course nyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. Remember Gemini, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So ano yung energy ni Gemini? Okay, may concern dito sa greedy na tao, self-centered na tao. Oo. Ah, may greedy dito na tao na sobrang focus sa material wealth. Pwedeng nangingialam to sa'yo. Mm. Pwedeng isang father figure ito. Oo, kasi may nakita kong energy na father figure or isang lalaki. Pwede din kayo ito. O kung babae kayo, pwede din kayo ito na pinupush nyo yung sarili mo. Na like nag-overwork kayo kasi may gusto kayong i-hit na target na i-meet na expectation or baka may deadline yung ginagawa mo. Oo. So may ano dito, parang pinupush parang pinupush. Pero most likely, may lumabas dito na isang energy ng ibang tao na pwedeng father figure na ito na naging self-centered siya, pwedeng nangingialam siya sa'yo, oo. And, okay. So, may ano dito, pay attention, Gemini, kasi manikita ko ditong loss of money. Alam niyo naman kung ano yung loss of money, right? Pwedeng nawala, kinuha, na damage, nagasta, pwedeng nag-refund o pwedeng ninakaw. So, pay attention sa inyong money now. Check your money now, Gemini. And, pag-ingat ay kailangan. Tapos, pwede din na may concern dito sa hindi marunong mag-handle ng money. Pwede kayo ay may concern sa isang tao na hindi marunong mag-handle ng money. At pwede din may concern sa inyo na sinabihan kayo na hindi marunong mag-handle ng money, na may nangingialam sa iyo. So it might be this is the reason why na na-disappoint kayo sa may pag-uugali na greedy or self-centered na tao or nangingialam sa iyo.
Okay, so this is choices future plan. It might be this pangyayari, itong mga pangyayari na sinabi ko kanina. Nang dahil sa mga nangyari, nagkaroon ng choices, nagkaroon ng future plan. It might be this is changes. Okay, may na-realize kayo nang dahil sa pag-uugali. Na may na-realize kayo sa mga nangyari. Oo. Tapos, may ambisyon o ideyang gustong gawin. So, this card asks you na magawa ng plano para sa hinaharap. Tapos, mag-ingat kayo sa pagiging mainipin. Okay, so ang challenge nyo dito, maiinip ka kasi gusto mo makuha agad, ma-reach mo agad. Oh, that is very normal, hindi naman yan negative. Pero sabi po ng card dito, pag control, okay? Baka magiging disbalance, maiinip ka, tapos nag-focus na kayo sa pagiging mainipin. So, alam naman natin hindi yan tama. So, balik tayo dito sa focus mo. Yung gusto mong bigyan ng atensyon, gawa ng aksyon, yung recording sa inyong ambisyon or idea. Oh, okay. So, mag-ingat sa pagiging mainipin. Huwag kayong mag-alala kasi very supportive naman yung isang tao sa iyo. Kung may mga tao na hindi naniniwala sa iyo, may isang tao na naniniwala sa iyo. Actually, tutulungan ka ng taong ito para mas lumago yung layunin mo sa buhay. It might be not for material needs like magbibigay ng pera. It might be a moral support. Nagbibigay ito ng wisdom message sa'yo. Ang lakas niyan, ang lakas ng support niyan. Basta wisdom message na pinaalalahanan ka, nagre-remind siya sa'yo na kaya mo. Oh. So, pay attention kayo. Dito na tayo mag-focus sa mag-control nyo. Dito tayo mag-focus sa mga nagbibigay ng tiwala sa iyo. Huwag tayo mag-focus sa mga hindi naniniwala sa iyo. Kasi may dahilan din yan sila eh. So, as long as naniniwala kayo sa inyong sarili, oo, at nagpatuloy kayo, so walang problema yan. Okay? So, at makinig din kayo sa inyong intuition kasi it will guide you sa isang malaking decision also. At ang sabi ng card nyo dito, ang iyong buhay ay patuloy na yumayabong kapag marunong kang makinig sa inyong intuition and explore new direction. Kaya nga may sabi dito, huwag kayong huminto, patuloy lang, magpatuloy. Okay? You're divinely guided, actually. Tapos, ang lakas ng intuition nyo, kailangan nyo makinig sa kanya, sa inyong intuition. And, pwede na may partnership dito, pwedeng ligawan, pwedeng business partnership, or isang tao na very loyal at supportive sa iyo. Spirits guide ko, you're in money pony. Gemini. Ngayong April 13, 2025. So, chinek ko lang yung date para tama yung masabi ko. Okay. Sa career and money niyo po, nakikita ko dito na naghihintay ka, pero naging impatient kayo. Ito yung sabi sa energy cards niyo na kailangan niyo talagang, yung challenge sa inyo is kailangan habaan ng pasensya. Oo. Pwedeng nagpaliban din kayo. Like, for example, mamaya na. Pwedeng nagkaroon ng hesitation. Pero most likely, impatient to eh. Naging impatient sa isang tao, sa isang bagay, sa isang sitwasyon. Oo. Nang dahil sa mga nangyari na hindi mo siguro nagustuhan, nagdesisyon ka. So, ang sabi ng card dito, di ba may sabi dito sa energy card nyo na makinig sa inyong intuition kasi makasuporta ito sa paggawa ng right decision. So, dito,
it might be may mabilisang desisyon dito na hindi mo pinag-isipan ng mabuti kung karapat-dapat ba. So now, alam niyo na, kung may nangyaring desisyon dyan, ideas, plano pa yan, huwag kayong magmadali. Kailangan niyong habaan ang pasensya tapos alamin kung karapat-dapat pa. Kasi it might be let's say, for example to ha, example ito, may magiging patient ka sa isang tao na yung, sige, i-connect natin sa taong greedy or self-centered or nangingialam sa'yo. So, naging impatient ka, like, hindi naging irritable ka ng dahil sa kanya. Oo. So, kailangan mong habaan yung pasensya mo. Baka gumawa ka ng desisyon dyan ng dahil sa irritable ka sa isang sitwasyon or sa isang tao. Okay? So, pay attention, Gemini, kasi sabi ng card dito na wag kayo sanang magkamali sa desisyon. Alamin nyo kung karapat-dapat pa. So, kung naging impatient kayo sa isang tao, sa isang bagay, sa isang sitwasyon, ito na yung sinabi ng cards ko kay Miss Chav na kailangan ko maging taasan yung pasensya ko. Kailangan ko ng pag-unawa dito. Oo, kailangan ko maging kalma at maging balanse. Oo, para makagawa ako ng magandang desisyon, plano ba yan or ideas. Yan ha. So, be careful. Tapos, kung nagkaroon ng delay, kailangan maghintay eh. So, kailangan maghintay, kailangan ng pag-unawa. So, the universe is trying to show you something, baka may na-miss kang opportunity. Oo. At the wisdom message is use your time wisely. Excuse me po. Ito na po yung sinabi ko kanina sa energy course nyo na it might be may nangingialam sa iyo. Oo, na like for example, may fixed na yung ideas mo, yung decision mo, yung plano mo. Pwedeng hindi nasunod kasi may nangingialam or hindi ka confident sa nagawa mong desisyon. Ito na yung sinabi ko sa energy course nyo na kailangan yung habaan ng pasensya. Dalawang card na mismo nagsabi din dito ha sa career and money nyo. So pay attention, be careful kasi baka maapektuhan yung trabaho mo, maapektuhan yung money mo, yung kita, nang dahil sa isang sitwasyon na naging impatient ka. So pay attention ha. And okay, umiwas na lang po daw kayo sa taong hindi naniniwala sa iyo. Actually, mag-ingat kayo sa taong maluloko or self-centered na tao. Dalawang card na po nagsabi dito. So, pay attention. Alam niyo naman, yung bago ako nag-start sa reading ng tarot cards niyo po, di ba sabi ko, kung may repeating message, kailangan niyo bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon. Kung maaari po. So, andito pa rin yung concern sa maluloko or self-centered na tao or nangingialam sa'yo. Pwedeng bossy din siya or nagja-judge siya sa'yo. Oo. So, this is the sign na dalawang card na po mismo from your energy card to here na isang lalaki talaga mas nangingibabaw. Pwede naman ibang gender. Pwedeng babae, pero mas nangingibabaw. Siguro some of you, mas nangingibabaw yung energy ng isang lalaki na concern mo. Na yung naging bossy, naging stricto, matigas ang ulo na it might be hindi siya marunong makinig or nag-judge siya, naging controlling, naging judger, mabilis din mag-react, defensive, yan. Yan yung nakikita ko. So, sa energy niya, naapektuhan kayo. It might be this is the reason why yung sabi ko kanina naapektuhan naapektuhan kayo sa inyong paggawa ng desisyon, like nagkaroon ng mabilisang desisyon nang dahil sa nainis ka sa kanya. So sabi ng card niyo dito, yung assignment niyo po, be calm and balance. Okay? So, ang importante, kung walang naniniwala sa iyo, naniniwala kayo sa inyong sarili. Pero don't worry kasi may isang tao dito na very supportive sa iyo. Yan yung importante. Okay? So, immaturity, nakikita ko dito. Naapektuhan talaga kayo sa kanyang energy. So, sabi ko sa inyo, di ba, kung hanggat maaga, kung napansin nyo na naapektuhan na talaga kayo, so, stop muna. Inhale, exhale. Meditate ba kung kinakailangan. Kung gawin nyo kung ano yung makapag-relax sa inyo. Tapos, iset talaga yung mind nyo
Okay? Kung maapektuhan ako nito, maapektuhan yung career and money ko, maapektuhan yung energy ko. So, ano yung dapat kong gawin? Maging kalma, maging balanse. Wag akong magpaapekto sa kanya. Wag kong kunin yung, hindi ko maaring kunin yung negative energy niya. Kung hindi siya naniwala sa akin, then I respect that. And I believe na malaking tiwala ko sa sarili ko. Yan, isat niyo yung mind niyo. Kaya nga may ano dito, meditation, kailangan yung maging makalma at maging balanse. Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and your message, Gemini, ngayong April 13, 2025. Okay, ngayong April 13, 2025. By the way, nanood kayo ng Love Job channel natin sa love reading yung Gemini? Posted yun nung April 11. Oo, that is your timeless love reading. Baka interesado kayo. Okay, so what's up with your love life po? Kamusta? Okay. Nakita ko dito, Gemini, na may possibilities, daydreaming. Para sa mga single dyan, maaring marami kayong pinipili. Maaring marami kayong maliligaw. Maaring din may choices. Iniisip mo kung sino yung right person para sa iyo, nang siyang may genuine love sa iyo. Mag-ingat lang po sa sobrang pag-iisip kasi maghahatid ito ng pagkalito. Oo. So don't hesitate too long. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, so this is temptation. Okay? So kahit may partner na may temptation, pwedeng kayo ito, pwedeng concern mo ito sa isang tao, sa partner mo. Pwede. Or pwedeng may nagkwento sa iyo na regarding sa temptation, sa third party. So, temptation pa naman ito, hindi pa naman ako, wala pa naman ako nakitang dito, third party temptation po. Okay? And yun. Actually, nakita ko dito gusto mo na magkaroon, lalo na sa mga single, gusto niyo na magkaroon ng relasyon. Pero nag-iisip ka, nagbabalanse ka kung tama na ba, right time na ba, kung sino yung pipiliin, ano yung dapat pipiliin. Kung it might be nagkagawa kayo ng ideal person. That is good. Oo, kasi that is a sign na prepared kayo. You're preparing to accept a new energy, a new person. Preparation yan, tama nga naman. Kaysa bigla-biglaan, di ba? And may concern kayo sa unfair treatment. Kanina pa to. Andito sa energy, dito rin dito. O it might be isang tao to. Basta may unfair treatment dito. Unfair bias, false accusation. Actually, nakita ko dito na parang naiirita ka ng dahil sa false accusation na ito. So, yung judger, andito rin. And may usapin regarding sa irresponsible, may taong hindi totoo sa iyo or hindi nagsasabi ng totoo sa iyo. Mag-ingat sa taong may mali at masamang paratan sa iyo. Pwede nangyari nito kahapon ha. Nakikita ko kasi. Or kung hindi pa nangyari, so mag-ingat. Kasi maaaring mangyayari ito ngayon. So, basta man nagkaroon ng disbalance dito sa inyong emotion, disbalance sa treatment mo sa isang tao nang dahil sa naging judger ito or yun nga, yung false accusation, bias. And this card asks you to find your voice and stay strong to your values. Basta panatilihin mo maging totoo. So, sa kasabihan pa, with the right values, rewards comes. Like for example po ito ha. Pero, what I meant is, for example, naging masama yung tao.
Tapos nainis ka kasi naging masama sa iyo yung tao kasi may nakita kong false accusation na hindi naman totoo. As long na nakilala mo yung sarili mo, nakilala ko yung sarili ko. O, na hindi mo natatago na naiinis or naiirita ka sa mga false accusation na yan. Pero nakita ko dito na as long na naniniwala kayo sa sarili, kahit ng iba dyan na hindi nila naniniwala sa iyo, basta panatilihin maging mabuti sa iyong sarili at sa kapwa. Hindi ibig sabihin na kung gumawa ng masama yung tao, magagawa ka rin din. Then like revenge, wag po. So, uh, gamitin niyo po yung kabutihan niyo. Okay? With the right values, rewards comes. Dito pa rin tayo, Gemini, sa kabutihan. Okay? So, pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.